Magandang araw mga ka-vlogs. Magbigay lang ako ng ng tips para sa gustong magnegosyo or nagsimula na magnegosyo. Mabilis lang 'to. Unang-una is aralin natin kung magtatayo ng negosyo dapat is unang-unang isasalang-alang natin ito is yung location. Una, kung magtatayo ka ng negosyo, parang sa sa Jollibee. Bago magtayo ng negosyo is binibilang muna yung kung ilang tao sa isang araw yung dumadaan. Kasi yun talaga yung yung prospect talaga na Hindi yung magtatayo ka lang ng negosyo na hindi mo alam na minsan sa isang linggo lang pala, minsan sa isang linggo marami, minsan sa sunod na linggo wala naman. Dapat maintain sa system. Kunyari, sa isang araw is ang dumaan is 100. Dapat sunod na araw is 100 pa rin na dadaan. Kumbaga yun talaga yung tunay na magiging natin basihan. Hindi yung porket may dumaan ngayon na marami, yun pala may nagano lang pala na mga tawag dito, may barkada lang pala na dumaan doon. Tapos sunod na araw wala na. Ganoon, location talaga yung unang importante sa salang-alang natin. Pangalawa is yung bill sa tubig saka sa kuryente. Kung magtatayo tayo ng negosyo na hindi mo alam kung magkano yung bill nito. Kunyari, ang bill pala nito is malakas sa freezer or sa mga makina o tapos yung bill mo sa kuryente doon na napupunta. Pati yung bill mo sa income mo napupunta lang sa bayad sa kuryente o kaya sa tubig o kaya, di ba? Hindi i-estimate talaga kung magkano yung bayaran mo monthly niyan. Kung malakas yan sa kuryente, na dapat mo talaga. Kung malakas din yung income, mababalance. Pero kung wala kang income na maliit lang tapos pambayad sa kuryente, lugi ka, talo ka, di ba? Ayun yung talagang isalang-alang natin. Tapos kung halimbawa naman na may delivery ka or hardware o sa alang-alang mo din doon yung cost ng gasolina or cost din ng ng pasahod mo. Kung halimbawa na matumal yung negosyo mo, hindi mo inaral yung magkano yung yung gasto sa gasolina tapos sa tao mo, na negative ka pa. Kung halimbawa sa magkano lang yung benta mo sa isang araw. Kung ang benta mo isang araw is 1,000, hindi yun net. Kumbaga babawas mo pa doon yung gasolina, bawas mo pa sahod sa tao. Di ba? May maintenance pa yung sasakyan mo. Kaya yun natin, isa lang alang-alang natin yung kuryente, tubig, sasakyan, gasolina, saka yung pasahod sa tao. Ayan ang pinaka talaga na para mag-maintain natin na yung negosyo natin is mapagpatuloy natin na maganda yung natin, na hindi tayo napipilitan lang, di ba? Na ibig sabihin, bago tayo na ipasok talaga yung tunay, pasukin talaga yung na negosyo, dapat is aralin muna natin ng hindi lang 5 beses, 10 beses, di ba? Kasi hindi yan ang pagnenegosyo, hindi yan porque sinabi negosyante na agad. Hindi. Aralin mo talaga yung lahat ng cost niyan. Yun talaga yung kaya marami bumabagsak ng negosyo kasi hindi inaral yung cost niyan. Basta-basta lang nagtayo ng akala nila pag nakatayo na ng establishment na pwede na na agad, diretso na agad yung income, pero hindi. Expectation versus reality yan . Hindi porket matalino ka, magaling ka, na agad, susunod na agad sa'yo. Hindi. Yan ang tinatawag na na aralin mo yung cost lahat, di ba? Hindi mo ma-expect talaga na na minsan yung tao mo okay. Hindi ikaw talaga yung mag-handle talaga. Alamin mo kung magkano talaga yung lahat ng lumalabas diyan, tapos magkano yung income. Tapos pag hindi talaga kaya natin i-survive, pwede na natin isuko. Or kung may paraan pa, di ba? Sabi nga nila lahat man ng negosyo, mayroon man talaga yan, may reason kung bakit matamlay yung o konti ang benta natin, di ba? May factor yan. Dapat aralin mo yun. Kung halimbawa na may solution A ka, di ba? Na hindi umobra doon. May pangalawang solution ka na tapos hindi pa rin umobra. It's time na talaga na na itigil mo na, kasi kung kumbaga sa isasacrifice mo ba yung uubusin mo yung kapital mo para sa lang sa gusto mo lang sakripisyo yung negosyo mo. Hindi, pagod lang tapos masasayang pa yung panahon mo. Samantala, pwede mo naman i-divert sa ibang negosyo na tipo talaga na yung negosyo na gusto mo na pag-aralan mo at hindi ka talaga magsisisi, di ba? Hindi ang pagnegosyo kasi yan. Hindi hindi mabilis na panahon ba? Magnegosyo ka ngayon, bukas makikita mo na yung resulta. Hindi. At least siguro kung
magaling ka na tao or pinakaswerte ka, siguro at least 1 o 2 years yan, may result na yan. Pero kung medyo ano talaga yung negosyo na medyo may competition, syempre aabutin niya ng 5 to 10 years bago mo ma-master yan. Syempre lahat ng lahat ng mga problema diyan magagawa mo ng solusyon kung talagang negosyante ka talaga. Pero kung nagnegosyo ka lang para gusto mo talagang na wala sa puso mo na gusto mo, akala mo nagnegosyo ka lang na para yumaman, na agad bigla gumanda yung buhay. Hindi. Kasi mas matindi ang negosyo kaysa trabaho. Kasi alam mo na sa trabaho, iba. Pumasok ka lang ng 8 oras, may sahod ka. Samantala sa negosyo, hindi mo pwedeng tulugan ng problema yan kasi tao bang kaldero mo sa negosyo. Hindi yan sabihin mo na nagkamali ka ng tapos uulitin mo bukas, hindi. Ibig sabihin walang tsamba sa negosyo. Meron talagang formula. Yun lang guys. Maraming salamat. Thank you.